Magandang araw mga ka-sound system. Ang topic natin ngayon ay, ano ba yung amplifier, paano siya gumagana, at ano yung mga paraan para matest natin si amplifier, no? Halimbawa at bumili tayo sa market or nagawa tayo ng sarili nating design. Okay? And nga po pala, subscribe na po kayo dito sa ating channel ng BNB Tutorial for Sound System. Ano po? And hit nyo po yung bell icon para po ma-notify kayo kapag meron tayong bagong videos. Ano po? Amplifier. From the term itself, amplifier, siya po yung nag-amplify. Ano po? Meron tayo ditong general amplifier circuit symbol kung saan meron tayong input signal, mahina siya, and papalakasin niya lang. Ano po? Yan ang trabaho ni amplifier. Normally, meron tayong positive supply and negative supply. Ngayon, paano daw ba nating masasabi na malakas si amplifier? Actually, si amplifier po, depende siya actually sa venue eh. Isa yun sa factors sa venue or sa ating application. Halimbawa, 100 watts na amplifier gagamitin mo sa isang napakaliit na kwarto lang. Ano po? So, malakas siya. I-compare mo siya dun sa 300 watts na amplifier na gagamitin mo sa isang malaking gymnasium or court. Ano po? So, mahina si 300 watts. So, basically, nakadepende sa application niya. By values, syempre, mas malakas si 300 watts. Pero pag tinanong, malakas daw ba si 300 watts, malakas daw ba si 100 watts? Depende pa rin sa application. Ano po? Okay. Ngayon, paano daw ba siya gumagana? Yung lakas ng amplifier, doon talaga siya nakabase sa power supply unit. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga matataas na power rating natin na amplifier, malalaki yung kanilang transformer, malaki yung bridge diode, bridge rectifier diode, and malalaki yung capacitors na. And yung mga mahihinang ampli natin, mas mahina yung kanilang transformer na. Example natin na comparison is itong, bawa si Krell CA20, open ko siya, ano po. Mapapansin nyo, ganyan kalaki yung kanyang transformer and ito yung mga capacitors niya. Ano po? Capacitors niya ay 15,000 microfarad times 12. Ano po? And ang kanyang transformer is, meron siyang dalawang rail, isang 55, 055, and 110, 0, 110. Ano po? Ayan siya. Okay? Ngayon, compare natin siya kay Concert. Si Concert na 502 ay ito naman siya. So, ito yung kanyang top view. Kung mapansin nyo, maliit lang yung kanyang transformer. Ano po? And ang kanyang output is 33.5 volts, 0, 33.5 volts. Ano po? And yung capacitor niya is dalawang 10,000 microfarad lang. So, dito pa lang, pangita na mas malakas si amplifier kapag malaki yung kanyang power supply unit. Ngayon po, applicable daw ba yun sa lahat ng case? Actually, hindi po. Ano po? Yung size ng transformer natin, ng capacitor, ng bridge rectifier diode, ay nakadepende kung ano daw bang klase ng amplifier yung ating bibilhin or i-design. Example natin si Class D. Itong si Behringer Inox NU6000, siya ay 1,600 watts into 8 ohms times 2 kasi dalawang channel. Ano po? Pero, napakaliit nung kanyang power supply unit. And yung power supply unit niya is switch mode power supply. SMPS kung tawagin. Ano po? And itong amplifier nito ay Class D. Therefore, hindi niya kailangan ng napakataas na current rating ng ating mga power supply. Ano po? And discrete components lang maliliit. Ngayon, compare natin itong si ADMC 4000. Meron siyang dalawang generation. Yung first gen is Class H siya. Yung second gen is Class TD. Yung nasa kaliwang nakikita nyo, ito yung first gen. Ano po? Mapansin nyo,
yan siya, yung transformer niya, and yung nasa bandang kanan, mas maliit siya ng konti, okay? And yung capacitor ratings nila, ito si class H, 12,000 microfarad times 8. Samantalang itong si class TD, naman natin, siya ay 4,700 microfarad times 8. Na. So basically, mas malaking baba ng values ni capacitor kay class D or TD compare kay class H. Ano po? So isa lang naman yun. Ano? But the principle is, yung power talaga ni amplifier, nakadepende kay power supply unit. Okay? Ngayon, ang tanong, bakit ang dami natin ginagamit na transistor? Okay? Sample ulit natin itong si Krell C820. Kung mapapansin nyo, ayun yung mga transistor niya. No? So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 pairs times 2 channels. Ano po? Bakit daw ba ang daming transistor na ginagamit? Para daw ba malakas yung power? Actually, isa yun sa factors. Ano po? Pero hindi talaga siya yung nagde-define kung ganong kalakas yung amplifier natin. Okay? Ngayon, compare ulit natin itong si class D at saka si class TD. Class TD and class H na ADMC 4000. Again, magkasing lakas po sila. Ano po? Pero kung mapapansin nyo, ito yung bilang nung transistor kay class TD, which is 1, 2, 3, 4, 5. Actually, hindi kasali itong isang ano pa. 1, 2, 3, 4, 5. And sa kabila, I think ito ay 8 plus 3, 11. Pero 10 lang siya kasi yung isa ay ginamit na driver transistor. Ano ba? So, basically, 10 versus 5. Pero magkasing lakas sila. Ano pa? Ngayon, yung bilang ng transistor natin, doon siya nakadepende sa heat power dissipation. Ano bang ibig sabihin nun? Okay? Meron kasing specific volume level na sobrang init ng transistor. And kung sobrang init niya, hindi siya kayang i-handle ng isang transistor lang. Kaya gumagamit tayo ng maraming transistor. Ano po? Para maghati-hati sila sa kuryente and maghati-hati sila dun sa power dissipation na tinatawag. And maraming factors na dapat tayong i-consider kapag nagde-design tayo ng output devices, kung ilan bang pares yun. Ngayon, balik tayo dito kay amplifier. No? Si amplifier po, meron siyang 3 stages. Itong nasa harap natin ngayon, siya yung pinaka-basic na schematic diagram ng loob ng amplifier. No? Meron siyang 3 stages. Yung unang stage is subtractor and gain. Yung padalawang stage is voltage amplifier and patatlo is yung output stage. Ano ba yung pinakaiba ng tatlong yan? Si first stage na input subtractor and gain, siya po, meron tayo ditong input signal, paprocess siya nitong transistor na ito, and i-compare siya gamit yung negative feedback na galing kay output. Ano po? And then yung difference nila, gagamit tayo dito ng current mirror. And then, ang output nung first stage, papasok ngayon kay second stage. Ano pa? Si second stage, ang trabaho niya is voltage amplifier. O tinatawag siyang VAS. Voltage amplifier stage. Ano pa? Siya yung nagpapalakas nung signal. Ano pa? Siya talaga yung nag-handle ng lahat ng voltage amplification. Pero, mahina lang yung current na hinahandle niya. Kaya tayo, nagkameron ng third stage na output stage kung saan yung transistor natin na ginagamit, sila yung nag-handle ng matataas na kuryente. And mas maganda nga, marami kang transistor para marami silang maghati-hati. Ano pa? And dito yung ating output na speaker. So yan, ano pa? Ngayon, focus tayo dito sa upper part lang ng circuit na ito, which is
ito. Itong part na ito. Okay? Yung nakikita natin ngayon, yung buong circuit na yan, siya is class B. Yung nasa taas, siya yung nag-handle ng positive amplification and yung nasa baba, siya yung nag-handle ng negative amplification. Ano po? So, alimbawa, meron tayo ditong input na signal. Yung positive input signal mo, dito siya dadaan. And ipaprocess siya nitong transistor na ito. I-amplify niya yung positive. Okay? And then kapag ka negative naman yung dumaan, dito siya dadaan. Ano? Negative yung pumasok, dito siya sa baba dadaan. Ipaprocess siya nitong transistor na ito. And ang i-output niya is yung negative half naman. Okay? And salitan lang naman sila ng trabaho. Ano po? Ngayon, focus tayo dito sa upper part na ito. Okay? Focus tayo dyan. Saan yung circuit natin? Ito. Open ko siya with paint. Ngayon, ito yung half cycle yung positive half cycle nung ating amplification. Ano po? Paano daw ba gumagana si amplifier and ano yung trabaho ni transistor dyan? Ano po? Halimbawa, ang gusto nating output ni power amplifier is 1,200 watts, okay? Bawa, meron tayo dyang speaker na 8 ohm siya. Okay? Ano daw ba yung power na gusto natin? Halimbawa, 1,200 watts, okay? Ang ating impedance, nominal impedance ng speaker ay 8 ohms. Ngayon, ano yung kailangan natin makuha? Kailangan natin makuha is yung RMS voltage na isusupply kay speaker. Ano po? Yan siya. So, ano formula natin dyan? Formula natin dyan is square root of P times R. Ano po? Ito yung gagamitin nating formula. Voltage is equal to square root of power times resistance or impedance. So, ano daw siya? Square root of 1,200 watts times 8 ohms. Ano po? So, yung ating voltage ay, compute natin siya. Gamit itong napakalaking calculator natin. Square root of 1,200 watts times 8. So, 97.98 volts daw pala. Ano? So, 97.98 volts daw pala para makuha natin yung 1,200 watts. Ano? So, kailangan daw pala natin ng 97.98 volts. Ano po? And normally, mas mataas dyan. Let's say, 100 volts. Oops, sorry. 100 volts. Kasi meron pa tayo ditong tinatawag na voltage drop kay emitter resistor and kay VCE ni transistor. Ano po? Explain ko siya maya-maya ng konti. Ano po? So, 97.98 volts daw pala. Ano naman yung current natin kailangan? Ang current natin na kailangan is, ano ba yung formula ni current? Pwede tayong dito kumuha kay P over B. Ito. Yan. Current, represented by letter I, is power over voltage. Ano po? So, siya is power na 1,200 watts. Lagay ko muna yung formula. P over B. Ano po? Equals din siya sa 1,200 watts over 97.98 volts. Ano po? Equals daw siya sa 1,200
over 97.98 ay 12.25 amperes. Ano po? 12.25 amperes. So, kailangan daw pala natin ng 12.25 amperes na dadaan dito. Ano pa? 12.25 amperes na dadaan dito kay speaker. Which is tatawagin natin siyang IS or speaker current. So, saan daw ba manggagaling yung ating 12.25 amperes na yan at saka 97.98 volts? Again, dun po siya manggagaling kay power supply unit natin. Ano po? Galing siya kay power supply unit. Ibig sabihin, kinakailangan talaga mataas yung ating power supply unit. Ano po? Para ma-supply natin yung ganyang voltage and current. Ang tanong, paano daw ba gumagana itong transistor na ito? Okay? Itong transistor na itong nakikita nyo, yung may bilog na yan, ito siya, ay ito yung actual na itsura niya. Okay? Ito is yung NPN, which means positive amplification, and itong isa, to SA1943, is PNP, which means negative amplification naman siya. Ngayon, paano daw siya gumagana? Itong ating transistor na to, meron siyang 3 pins. Ano pa? Sorry. Ito siya. Meron siyang 3 pins kung saan yung 3 pins na yon tinatawag siyang emitter, collector, base, collector, and emitter. Ano po? Ayan siya. Ngayon, yung 3 pin na yon, yun yung isinosoldar natin sa ating PCB or printed circuit board. Okay naman, pwede nating ihinang siya ng direkta kahit walang PCB kung mga DIYers tayo. Ano po? Ngayon, yung 3 terminal na yon, eto siya. Meron tayong collector pin, meron tayong base pin, and emitter pin. Ano po? Yung current na papasok dito sa ating base, dyan siya, ang tawag sa kanya is base current. Okay? Represented by IB. Doon sa collector, ang tawag naman sa kanya is collector current represented by IC. And doon sa ating emitter, meron siyang tinatawag na emitter current represented by IE. Okay? Yan siya, represented by IE. Ngayon, ano yung relationship nung 3 yan? Yung ating input signal, which is ito siya, okay? Yan siya. Yan yung ating input current na IB. Yan yung ating input signal. Ano po? Ngayon, paano siya makakapunta rito kay IE? Sabihin, pababa siya. Ano po? Yung kuryente natin. Ngayon, ano ba yung formula ng 3 yan? Ang formula ng 3 is IE, sorry, yung ating IE equals yung input natin na IB plus IC. In which yung IC is yung current na manggagaling dito sa ating power supply unit. Okay? So, yun daw palang IE or yung ating current na papasok kay speaker or yung IS, speaker current, siya yung pinagsamang input signal mo na current at saka current galing doon sa ating power supply unit. Okay? So, ang itsura daw pala niya ay ganito. So, may current na papasok dyan and may current na manggagaling dito sa ating power supply unit pababa. Ano? Which is yung IC nga. Okay? Ngayon yung IB natin, siya yung input signal, di ba? Yung IC, paano natin siya makukuha? Yung IC na collector current ay equivalent siya sa beta times IB. Which means, siya rin yung input current natin na
palalakasin lang ni beta. Ano ba yung beta? Si beta, siya yung HFP kung tawagin natin, which is eto siya. So kung mapansin nyo, sa datasheet nitong ating 2SC5200, meron siya ditong DC current gain na ang notation niya is HFE. Ito po. So, siya is from 55 to 160. Yung HF ito naman is 35 to 60. Nagkakameron siya ng HF ito kung siya ay Darlington connection sa loob ng transistor. Ano po? Ngayon, mapansin nyo dun sa ating transistor, meron siya dong letter. Ano po? Bawa ito. Letter O siya. Ang ibig sabihin ng letter O ay yung kanyang HFE. Kung letter O siya, ibig sabihin, ang HFE niya ay 80 to 160. Kung siya na may letter R, ay di 55 to 110 lang. Ano po? So, ibig sabihin daw pala, nakadepende dito kay HFE kung gaano magpalakas si transistor ng current. Yan nga ang tawag sa kanya, DC current gain. Okay? Ibig sabihin daw pala, si IB, halimbawa, ano yung ating IE kaninang requirement? Ang IE natin na requirement ay 12.25 amperes. Ano? So, 12.25 amperes. Okay? Yung IE natin, siya rin yung IS, no? IE, yung dadaan dito, is siya rin yung IS. Yung current sa speaker, which is ito yung nasolve natin kanina. Ano? Yan siya. Equals daw siya sa IB plus IC. Ngayon, represent ko na lang siya as IB, okay? Si ating IB equals daw siya sa IC over beta, okay? So, IC over beta, yung IB natin kanina, itong IB na to, ito yung katumbas din yan, no? IC over beta. Plus, itong IC na ito, okay? So, IC, okay? Ngayon, ang isa pang formula natin pwedeng gamitin is yung IE equals IC times beta plus 1 over beta. Okay? So, dito sa ating unang formula, IE plus IB plus, IE equals IB plus IC. Tama? Ngayon, pwede natin siyang represent as IE equals IC times beta plus 1 over beta. In which yung plus 1 na nakikita nyo sa taas is yun yung ating IB. Okay? So, in short, compute natin na. Again, 12.25 amperes equals IC times, let's say, ang ating beta ay 100 na. So, 100 plus 1 over 100. So, yung example na. So, again, 12.25 amperes equals IC times 101 over 100. Tama? So, ang atin daw palang IC ay compute natin siya. Saan natin calculate? So, answer equals, and oops. Answer equals yan siya. Times 100 divide 101. So, 12.13 amperes na. 12.13 amperes daw pala yung ating IC. And yung ating IB,
Pag ginamit natin nung formula na to, IB natin is IC over beta na 100. Okay? So, siya is 0.1213 amperes. Okay? So, ito daw pala, ibig sabihin, yung ating IB na papasok na requirements natin is 0.1213 amperes. Yan daw yung required nating input signal na. So, 0.1213 amperes. Or equivalent yan sa 121 milliamperes na. And yung ating IC is, 12.13 amperes na. Yan siya. So, 12.13 amperes. Okay? Ang tanong, ganito. Kapag ka maximum yung ating amplifier, which means 1,200 watts, yung ating input supply na 97.98 volts or 100 volts, halos lahat na kay amplifier na, no? Meron lang konting-konting voltage drop dito kay RE and dun sa ating transistor. Ngayon, gawa natin siya ng table, dito, sa ating Excel file, may nilatag ako ritong puro 8 ohms yung speaker natin, Ngayon, ano daw ba yung mga voltage current na yan or power dissipation sa iba't ibang power rating, okay? Halimbawa, ang power sa speaker na gusto natin is 0 watt. Ibig sabihin, patay yung volume, 0 yung power kay speaker. So, obviously, 0 din ang voltage kay speaker, And current kay speaker is syempre 0 din. Okay? Ngayon, paano naman daw kung 1,200 watts? Again, ano yung voltage natin kay speaker kanina? 97.98 volts, tama? So, 97.98 volts. Okay? Or compute na natin siya para mas madali. Equals, ito siya, power, di pala. Equal siya sa square root ng power, which is ito, times 8 ohms na impedance na. So, hindi siya 97.98 volts. Okay? And ano nga ulit yung current? Ang current is P over B. Okay? Power over voltage na. Equals daw siya sa power divide voltage. Okay? So, 12.25 amperes. So, same pa rin siya nung na-compute natin kanina. Ito, Ngayon, ano man daw yung collector current? Ang collector current natin is, syempre, kapag ka 0 yung power sa speaker, 0 din yung voltage sa speaker, 0 ang current kay speaker, 0 din yung current na. And dito kay 1,200 watts, sinagad natin si amplifier. Ano nga ulit siya? Siya is IE times 100 divide 101. Okay? 12.13. So, ito pa rin siya, Yung formula natin ginamit is ito. IE siya times 100 over 101. Tama? Ito siya. Itong formula na to. Okay? Para makuha natin yung IC. Collector current. Ngayon, ito yung kailangan natin malaman, Itong power dissipation. Para sa inyong voltage na BCE. Ang BCE is ganito. Okay? May power supply ka dyan. Let's say 100 volts. Pag sinagat mo si amplifier, halos lahat na kay speaker na, Ngayon, paano kung kalahati lang yung voltage mo? Ibig sabihin, halimbawa, 70 volts lang or 75 volts or 68 volts, 65 volts, Ibig sabihin, 65 volts lang yung napapunta kay speaker and merong napapunta dito kay emitter resistor natin and meron ding napapunta dito kay transistor, okay? Ngayon, saan siya pupunta rito? Dito siya pupunta kay collector at saka kay emitter. Diyan sa terminal na yan, okay?
Yun yung tinatawag natin na BCE. Ano mang voltage na nandyan sa pagitan ng dalawang terminal na yan, kapag tinester natin siya, BCE ang tawag doon. Okay? So, kapag ka daw pala hindi napapunta yung voltage lahat kay speaker tsaka kay emitter resistor, doon siya mapapapunta kay BCE na transistor, no? Si transistor yung nag-handle nun. Kaya siya umiinit. Ngayon, compute natin siya, na. So, halimbawa, pagka yung ating power na kailangan is 1,200 watts, ibig sabihin, lahat ng voltage na kay speaker, ibig sabihin, zero na yung voltage na matitira kay BCE. Okay? So, kung lahat nandito, wala na matitira dito. Okay? Paano naman daw ngayon kung 0 watt? Ibig sabihin, 0 yung voltage kay speaker. 0 yung voltage kay speaker. Ibig sabihin, halos lahat nandito kay transistor. Okay? Meron daw bang mapapupunta rito kay resistor na ito? Actually, mahina lang kasi normally ang kanyang resistance is 0.25 ohms, 0.15 ohms na. So, mataas na yung 0.25. So, napakaliit lang ng voltage drop dyan kay resistor na yan. Kaya talagang doon siya mapapapunta kay transistor na. So, again, yung voltage, pagka zero yung ating power kay speaker, zero din yung voltage kay speaker, okay? In short, kay BCE lahat napapunta, okay? So, equals natin siya sa 97.98 volts minus, let's say, 1 volt lang yung napapunta kay emitter resistor na ito, okay? Assumption lang naman, wala tayong exact computation na. Minus voltage sa speaker na 0. Ibig sabihin, halos lahat napapunta kay BCE, okay? Ngayon, ano yung power dissipation? Ito yung pinakamahalaga. Ang power dissipation is, siya yung, ano nga yung formula natin? Power equals V times I, okay? Voltage and current. Voltage times current. Which is yung voltage na BCE, ito siya, times yung current natin na IC, okay? So, siya is yung voltage na to times itong current na ito, okay? Kapag daw zero yung power kay speaker, ano daw yung power dissipation kay transistor? So, siya daw is equivalent sa voltage times current. Okay? So, zero yung power dissipation kay transistor. Hindi siya iinit kapag patay yung volume natin. Paano naman ngayon kung maximum yung volume? Sagad natin, 1,200 watts. Ibig sabihin, napapunta lahat yung voltage kay speaker, wala natira kay BCE. In short, kapag pinang-multiply natin itong 0 na BCE times 12.30 na collector current, 0 pa rin siya. Ibig sabihin daw pala, pag sinagad mo si volume, hindi rin iinit yung transistor, okay? Ngayon, paano naman daw kung nasa kalagitnaan siya, okay? So, since na-explain ko na naman kung paano siya i-compute, drag ko na lang, okay? Then to, drag ko rin siya. To, drag ko rin siya. To, drag ko siya, and to power dissipation, drag ko siya, okay? Ngayon, so, power dissipation, alin ang pinakamataas dyan? Ang pinakamataas dito ay 282.92. Okay? So, dilaw ko siya. Siya ngayon ay around 400 watts siya. Okay? Ibig sabihin daw pala, pag 400 watts ang ginamit natin out of 1,200 watts, nandyan yung pinakamainit yung transistor. Okay? So, basically, 400 divide 1 to equals, so, 33% daw pala ng maximum volume, nandun yung pinakamainit yung transistor. Ano? Kaya kung mapansin natin, si Federal Trade Commission or FTC, meron silang standard testing. In which yung standard testing is, do sa maximum output power mo, 1,000 watts, volume mo siya ng 1/3 lang, which means 333 watts na.
itest mo siya ng 1 hour na ang input signal mo ay sine wave na 1 kHz. Okay? Tingnan natin kung matibay ba talaga si amplifier mo. Okay? Kaya kung mapansin nyo rito, halimbawa, class AB na 8 ohms, 100 watts siya, ang pinakamataas na power dissipation niya is nandito sa banda rito, which is around 33 watts out of 100. So, 1/3 na. Ngayon, paano kung dalawang speaker sinaksak natin, magiging 4 ohms siya, 200 watts, ang kanyang maximum power dissipation ay nasa banda rito na. So, around 66.67 watts. Okay? 1/3 pa rin. Kaya yun yung isa sa pinakamagandang testing natin ni amplifier na. Pag bumili tayo ng ampli or nagawa tayo ng sarili nating ampli, itest natin siya sa ganung paraan. Again, 1/3 ng maximum volume, 1 kHz na sine wave for 1 hour. Okay? And take note, dapat tama yung input sensitivity mo and input voltage. Ngayon, double check ulit natin ano. Yung current daw, maximum current daw is 12.25 amperes kay emitter. Kay collector naman is 12.13 ano. Pag check natin itong specs ni 2SC5200, ang maximum collector current niya kaya ay 15 amperes. Ibig sabihin, kaya daw pala talaga. Ano? Kaya daw ba? Check ulit natin. Ang kanyang collector power dissipation, ito yung pinakamahalaga, ay 150 watts lang. In short, pag mag-isa siya, hindi niya kayang i-handle itong 282.92 watts. So, try nating dalawa. Kung dalawang transistor, equivalent siya sa 300 watts yung kaya nilang i-handle, no? Sapat na daw ba yan? Actually, hindi. Take note na ang ginamit natin dito ay 8 ohms pa lang. Ngayon, paano kung loadan naman natin siya ng mas mababang impedance ng speaker, ano? Or, halimbawa, loadan natin siya ng 4 ohms at saka 2 ohms, no? So, kapit ko itong ilang values dito. Okay? Yan siya. Ngayon, let's say, 4 ohms yung niload natin, ano? And kapag ka 4 ohms, mas mababa yung impedance, normally, hinabagsak yung voltage natin. Let's say, 89.44 volts na. Or 89 volts. And ang kanyang power output na lang is 2,000 watts. Okay? Ngayon, yung current sa kanyang emitter is, let's say, 22.36 amperes. Ang current sa collector is 22.14 amperes. And again, dahil nakasagad yung ating volume, wala pa ring matitira sa ating BCE. Tama? Ngayon, yung ating power dissipation, bababa pa rin, 0 pa rin. Ano? Ngayon, what if 2 ohms naman daw ang i-load natin? Ano? So again, bumagsak na naman si voltage kasi nga unregulated siya. Naging 3,000 watts lang yung output niya. Ano? Yung current sa emitter is 38.73, which is bibihira naman itong ganitong kalaking current rating. Ano? That's why madalang yung ating 2 ohms na load sa mga amplifier. Again, yung collector current is 38.35. Again, 0 yung BCE kasi lahat nasa speaker na yung voltage na. And 0 yung power dissipation. Ngayon, what if 1/3 naman daw nung 2 ohms? Okay? So, 1/3 power nung 3,000 is 1,000 watts. Okay? And ang voltage natin doon na required lang is 44.72. Tama? Ngayon, kung 44.72, may natira daw kay BCE na 52.26 volts. Okay? And ang current sa kanyang collector is 22.14. Pag pinag-multiply natin sila is 1,156.97. Okay? So, basically, marami tayong gagamiting transistor dyan. Okay? So, compute natin siya. Equals ito, 1,156.97 divide 150 watts na maximum power dissipation. Halimbawa, okay? So, in short, kailangan daw natin ng 8 transistors, okay? 8 positive na transistor, 8 negative na transistor, okay? So, yun daw pala siya. Ito is kung i-maximize natin yung power dissipation na kayang i-handle ng transistor, which is 150 watts.
watts. Which is, hindi naman natin dapat gawin yun, ano? O let's say ganito na lang. Sa halip na i-divide ko siya by 150, i-divide ko na lang ito. Divide, let's say, 12 na transistor, okay? So, kung 12 na transistor, 96 watts na lang yung kanyang power dissipation, ano? Ibig sabihin, malayo siya dun sa 150 watts na maximum power dissipation niya. Ibig sabihin, hindi na siya ganun kainit, okay? And, yung init, ngayon, syempre, ikakapit natin siya sa heatsink na. Ito yung ating transistor, meron siyang 3 pin, okay? Yung junction, yun talaga yung umiinit. And then, nakakapit siya dun sa case, which yung case, itinutornilyo natin sa heatsink, okay? Para ma-absorb ni heatsink yung init, okay? And yung transfer ng init dyan, mula dun sa junction, papunta sa case, papunta sa heatsink is nababawasan kasi bawat isa sa kanila ay merong thermal resistance na tinatawag. Ngayon, ano ba yung standard natin? Actually, hindi siya standard eh. Rule of thumb lang naman. Halimbawa, si heatsink, maximum temperature dapat niya is 70 degrees Celsius. Pag nag 70 degrees Celsius siya, magpa-power trip na yung amplifier natin, okay? Ngayon, at 60 degrees Celsius, yun na yung nagpupula na yung ating display dun sa ating amplifier na. Which means, ano na siya, nagbibigay na siya ng senyales na mainit yung amplifier natin, okay? Ngayon, take note na kung 70 degrees halimbawa, may ambient temperature tayo na 25 degrees. Ibig sabihin, 45 degrees na lang daw pala yung pwede nating ibigay kay heatsink. So, kung 45 degrees, kailangan mas mababa pa rin yung ating power dissipation. Paano ba natin kinocompute yun? Si transistor, meron siyang equivalent na ilang watts daw ba siya per Celsius or ilang Celsius per watts. Dito, makikita natin, ito yung heat source natin, yung loob na mismo ng transistor. Ito yung junction, and then merong thermal resistance na junction to case. And then mula sa case, may thermal resistance na naman papunta sa heatsink. Okay? And then galing sa heatsink, yun na yung essence ng ating thermostat na. Or fast recovery na diode. Ngayon, ang importante lang naman is pasok siya dun sa tinatawag nating SOA or Safe Operating Area. Ano ba itong SOA na to? Safe Operating Area is ito yung area kung saan safe mag-operate yung transistor natin from the term itself. No? So, pwede siyang pumalo ng hanggang ito siya, yan. Lampas ng 100 volts yung kanyang BCE, pero mababa yung current dapat. O kaya naman, pwedeng mataas yung iyong collector current, pero yung iyong BCE hanggang 10 volts lang. Okay? And dapat pasok siya lagi dyan. Yan yung mahalaga. And meron pa ba? Again, sample to ng circuit natin na pinapadami natin yung output transistor para maghati-hati sila dun sa kuryente. And itong ilang portion ng circuit, medyo matagal kasi explain to na. Although madali naman siyang intindihin. Doon sa mga DIYers, normally dito lang tayo nagpo-focus sa output transistors eh. Kasi normally gusto natin malakas. And itong input stage and voltage amplifier stage, normally binibili lang nung iba. Explain ko na lang ito na. Dito meron tayong makikitang R13, R21. Yan o, 0.33 ohms lang siya, mababa. Bakit tayo gumagamit niyan? Na dapat para-parehong resistance ng bawat output device mo. Ang purpose nun is para maghati-hati sila na pantay-pantay sila sa kuryente. Okay? Walang mas mataas, walang mas mababa. Okay? So, example nga nito is itong mapansin nyo, yung mga resistor dyan na kulay puti, malalaki, pare-pareho sila ng values na. Ayun, and meron pa ba? Additional info nga pala, yung mga transistor, check nyo na, kasi meron transistor na nabagsak yung kanyang beta or gain,
kapag mataas na yung collector current. Okay? Pag mataas na yung kuryente rito, nabagsak yung gain, which is medyo nagiging nonsense siya. Example nga nito is itong si 2N3055. Kapag tumaas yung kuryente mo ng let's say 7 amperes, 5 amperes, ang beta niya is around 25 na lang, which is normally 100 dapat. So si 2SC3281, maganda siya na. Ayan siya, halos flat. Kahit tumaas yung kuryente mo, maganda pa rin yung kanyang beta. Itong si 2SC5200, check natin na. Ito siya, DC current gain, collector current. So, ito siya, yung kanyang beta ay, ayan siya. So, halos pantay pa rin. 25 degrees Celsius, ayan siya. Okay. Oops, ito. Ayan siya. Okay. So, maganda daw pala si ito SC5200. Kaya maraming amplifiers yung gumagamit ng ganyang transistor. And, meron pa ba? Check lang natin, itong si Concert 502, yung ginamit niyang power transistor ay ito. Si C5198. Yan siya. Meron siyang maximum voltage na meron siyang current gain na 40 to 140. Okay? And ngayon, dun sa class H natin ni amplifier, yung 1941 pa rin, ginamit lang siya as driver transistor ni 2SC5200 and 2SA1943. Okay? By the way nga pala, yung ating amplifier, normally meron siyang driver transistor. Okay? Itong Q8 and Q9. Para saan daw ba to? Si output transistor kasi natin, yung mga 2SC5200, 2SA1943, normally, mababa yung kanyang current gain. So, minsan 100 lang, or merong 80, merong 120. Kaya gumagamit tayo ng transistor para mas mapataas pa natin yung current gain nila. Okay? And maraming configuration na ito na pwedeng Darlington transistor, configuration, quasi, or simple na, and compound complementary. Marami sila, iba-iba. And kung ang gagamitin mong transistor nga pala is MOSFET, hindi mo kailangan ng driver transistor doon. And yun lang naman. Sana may naituro ako sa inyo, and may naintindihan kayo rito sa ating computation. Muli, ako po si Chris ng BNB Pro. At kung meron kayong katanungan sa akin, kung alam ko ay sasagutin ko siya. And kung hindi, marami naman tayo dyang iba pang magagaling na instructor and pwede makasagot sa ating mga katanungan. Muli, salamat po ng marami sa inyo at stay safe po tayong lahat. Salamat sa pakikinig at panonood.